Pag hindi sinasagot ng Diyos ang dasal mo, ano ang dapat mong gawin? Alam mo, sa buhay ko, maraming beses, meron akong pinagdadasal, hindi nangyayari. Eto, baka ma-shock kayo. Si Jesus mismo, merong mga dasal siya na hindi sinagot. Si Jesus na yan. Kaibigan, pagkatapos ng mensahe na to, malalaman mo ano ang dapat mong gawin pag hindi nasasagot ng Panginoon ang dasal mo. You will be inspired. Si Jesus mismo sa Garden of Gethsemane, dinasal niya, Lord, Father, take this cup of suffering from me. Pinagdadasal niya sana yung crucifixion, na sana hindi mangyari sa kanya. Nangyari. Bakit? Dinasal niya, Father, let me be saved from the cross. Anong ginawa ng Diyos Ama? He saved the world through the cross. Ibig sabihin, pag hindi sinasagot ng Panginoon ang dasal mo, ang plano niya, mas malaki, mas maganda para sa buhay mo. Di ba gano'n naman? Pinagdadasal ko, halimbawa yung kapatid ko na ma-heal, no? Sa cancer many years ago, Hindi sinagot ni Lord. Kinuha siya. Ang sakit noon. But then little by little, I began to surrender. At sinabi ko, Lord, mas alam mo, anong mas makakabuti para sa kapatid ko. My dear friends, kahapon pinag-usapan natin ang 4 blocks to effective prayer. Pero 3 lang. Lack of certainty, lack of obedience or action. Pangatlo, lack of persistence. May pang-4. Ano yun? The lack of surrender. Kasi at the end of the day, magsusurrender ka eh. Yung una, seek. Seek what you need. Number 2, sow. Ibig sabihin, action. Obedience. Ano yung 3? Surrender. Lord, yung sinabi ni Jesus sa Garden of Gethsemane, Lord, your will be done, not mine. Kailangan i-surrender mo. Bakit? Your prayers can be wrong, but God is always right. Alam mo, there are 3 ways by which your prayers can be wrong. Halimbawa, ignorant prayers. Ano ibig sabihin nun? Nung bata ako, pag tinanong ako, who do you want to be when you grow up? Ang sagot ko lagi, stockholder. Sasabihin mo sa akin, nung maliit ka, ganun na yung sagot mo. Oo, kasi yung tatay ko sinabi niya, if you own shares of stock, maski wala kang gagawin daw, kumikita ka. Pag kumikita yung kumpanya, gusto ko yun. Ngayon na tumanda na ako, mali yung dasal na yun, mali yung kagustuhan ko na yun kasi ang sarap magtrabaho. Ay nako, ang trabaho is life. It's a way of expressing who you are, and it's a way of serving God and serving God's people. I'll be working for the rest of my life whether I earn or not. 'Di ba? Yung parang ang ganda-ganda. Anyway, number 2, vain prayers. Sometimes we pray out of vanity. Ano ibig sabihin? Halimbawa, nung teenager ako, ang popular na sine nun, yung Back to the Future. Tapos at the end of the movie, yung dream ng star, nakamit niya. 4x4 pick-up truck. Ang gwapo ng truck na yun, pick-up. Whoa! Ang tataas ng mga gulong. Sa lalaki, yung gusto, Lord, sige na naman, bigay mo sa akin yan. Pinagdasal ko. Ayan, hindi nangyari. At a certain point, nung pwede na akong bumili ng sasakyan, yung pa binili ko, hindi, ayoko yun. Gusto ko family van. Ano yun? Yung pick-up truck, matalbog yun, mahirap yun. Hindi ko naman kailangan yun. 4x4 pa. Dito lang naman ako bumabiyahe. Alam nyo, yung dasal can come out of vanity. And alam ni Lord yon, so hindi niya sasagot. Bibigay niya yung mas kailangan mo. Pangatlo. And I believe this. Sometimes our prayers are small. I was praying for my food business.
Doon ako simula food stall. Alam mo, nalugi. Maski anong ginawa ko, Lord, please, nalugi. Alam mo bakit nalugi? Let me share this to you. Very important. So I put up another business, nalugi. I put up another business, nalugi. Bakit? Linilid ako ni Lord sa isang negosyo na mas aligned ako sa gifts ko. Alam mo nangyari? Yung negosyo na yon that was aligned to my gifts, ay 10 times bigger, 20 times bigger. Salamat na lang nag-fail ako dun sa food business ko. Di ba? There are times our prayers are small. Sasabihin ni Lord, ako, itutupad ko yan? Ang liit-liit. Hindi, I'll give you something bigger. I'll give you something better. Alam mo, ang ebanghelyo natin ngayon is about the demons na umalis sa tao, pero bumalik rin. At bakit bumalik? Kasi walang laman daw yung bahay. Alam mo, if you surrender your life to God, you're open. Your life should not be empty. It should be filled with God and all that God wants to give to you. Magdadasal tayo ha. Surrender mo yung buhay mo sa Kanya and allow Him to fill your life. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sabay-sabay. Panginoon, sinusuko ko ang buong buhay ko sa iyo. Kinabukasan ko, pamilya ko, pangangailangan ko, mga problema ko, lahat, Panginoon, dinalagay ko sa kamay mo. I surrender my life to you. And in the mighty name of Jesus, I pray right now, fill my life with your presence and with your love. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang sarap, no? Na maging nasa presensya ng Panginoon. Kaibigan, gusto mo ba magkaroon ng full tank Saturday and full tank Sunday? Binibigay ko yon bilang pasasalamat sa mga full tank supporters who support us in our mission. Para maging kompletong buong linggo mo. If you want to receive full tank Saturday and full tank Sunday at pinapanood mo ito sa Facebook, click mo yung button support now. O kaya sa YouTube, click the button join and you will receive full tank Saturday and full tank Sunday. Maraming salamat. God bless you and I will see you tomorrow.